Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nagpasalamat po si Police Major General Nicolas Torre III, itong ating bagong PNP Chief. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya at sa lahat po ng bumati sa kanya. Dahil po dito sa nangyari, siya po ay mapipilitang bumili ng bagong cellphone. Bakit po? Kasi umusok daw yung cellphone niya. Umusok ang cellphone mga kababayan eh. Ring ng ring eh. Tuloy-tuloy ring ng ring eh. Di ba meron siyang post nun sa kanyang Facebook page. Sabi niya, text na lang muna tayo. Umuusok na yung aking cellphone. Wag na muna kayong tumawag. Kasi nga po alam niyo sobra pong maraming nagmamahal dito po kay General Torre. Ang nagagalit lang naman kay General Torre, yung mga yung mga tulongis na DDS eh. Kasi nga, dahil dito kay General Torre, itong kanilang self-appointed son of God, itong si Pacquiao mga kababayan, itong si Kibuloy, ay na-corner at pilitang sumuko. At ngayon ay nakakulong po dyan sa BJMP. At isa pa, galit na galit itong mga DDS, dahil nga po itong kanilang idol, itong dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nandoon po sa The Hague. Diyan po sa ICC, sa the Netherlands. So galit na galit po sila dito po kay General Torre. At sigurado mas lalo magagalit sila kasi etong si Harry Roque ay susunod na. Sigurado po yan mga kababayan. Bilangin nyo lang ilang araw. Ito pong si Harry Roque na sobrang yabang po dyan sa the Netherlands na kung ano-anong sinasabi laban sa Pangulo, sigurado po yan. Susunod po yan kay Tebes. Sabi kasi ni Harry Roque, hindi nyo ako magagalaw dito. Hindi nyo ako pwedeng galawin dito dahil meron akong pending request for political asylum. Bakit si Tebes ba wala? May pending request yan for asylum. Pero ano nangyari? Binitbit lang basta-basta. Wala daw warrant at walang dokumento, basta binitbit. Ng mga otoridad dyan po sa Timor-Leste at tinurn over dito sa NBI, tinurn over dito sa DOJ, dito po sa atin mga kababayan. Kaya naku Harry Roque, maghanda-handa ka na. Sigurado magtago ka na sa ilalim ng lupa. Pero kahit nasa ilalim ka ng lupa, ay susundan ka ni General Torre. Kaya nga siya po ang napili nga bagong PNP chief eh. Dahil sa kanyang napakagandang performance. Kaya nga kahit sinong umarang sa kanya, giba. Kaya ito, nagpasalamat po si newly appointed bagong PNP chief Nicolas Torre III. At ito, pakinggan natin itong balita mga kababayan. Marami po kailang ayusin na reform. Marami po instruction na dapat ayusin sa organization natin. But I guess already binigyan na natin ng at least ang daan na ito yung dapat gawin natin. How we manage our people, how we strict our maraming policies na binago namin within internal policies that you can see in the future. Tuloy na ang change of command at retirement ceremony ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa June 2. 5 araw bago matapos ang 4 na buwang extension na ibinigay dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos i-anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III na ang papalit bilang bagong Chief PNP. Alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. Bili ni General Marbil sa papalit sa kanya sa pwesto, ituloy ang nasimulan niyang reforma, lalo na ang pagdisiplina sa mga pulis. Ito po yung bagong pulisiya namin. Dati po, pagka nagkakamali ang pulis, ang ginagawa, pinatatapon lang sa Mindanao. Ngayon, sabi namin, there's no turning back. Pagka nagkamali ang pulis, you're out. Lahat po ng ginagawa natin, ngayon po palang binabago, the people will adapt. So by the next PNP, just follow the reform, tuloy-tuloy po, and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Sang-ayon naman si General Torre sa pagpapatuloy ng reforma sa PNP.
Sa isang text message sa UNTV, sinabi nito na agree siya sa mga sinabi ni General Marbil. Si General Torre ay ipinanganak noong March 11, 1970 sa Hulo, Sulu. Produkto siya ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993. Siya ang kauna-unahang PNPA graduate na uupo bilang hepe ng pambansang pulisya. Yan, palakpakan natin. Ininto ko lang kasi kinakailangan natin ng bigyan ng parangal itong si General Torre dahil siya ang kauna-unahang PNPA graduate na naging PNP chief, mga kababayan. Kaya congratulations po talaga. History in the making, mga kababayan. Alright. Naging Provincial Director ng Samar Provincial Police Office at naging Director ng Quezon City Police District. Nanungkulan din siya bilang Director ng PNP Communication and Electronic Service at Deputy Director for Operations ng NCRPO. Nagsilbi bilang Deputy Regional Director for Operations din ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Dumaan rin bilang Director ng Police Regional Office 11 kung saan nanguna sa paghahanap at paghuli sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Si Torre din ang nanguna sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagpapadala dito sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity. Siya ay nakatakda magretiro sa March 11, 2027 kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Alright, so palakpakan muli natin si General Torre. Alam niyo mga kababayan, siya po siguro ang magiging pinakamahabang o magkakaroon ng pinakamahabang termino bilang PNP chief. Abot po siya ng kulang-kulang 2 taon. Kasi bata pa siya eh. So mahigit kulang-kulang 2 taon siya magiging Philippine National Police Chief. Kaya nako, maganda ang mangyayari dito sa PNP. Marami pong mga scalawags ang talagang kinakailangang masampulan. Sabi nga ni Marbil kapag nagkamali ka, tanggal ka. Hindi yung pag nagkamali ka, ililipat ka lang sa Mindanao. O hindi ganon. Kapag nagkamali ka, sibak. O, ganyan po ang gagawin ni General Torre. At isa pa mga kababayan, ito pong pagkakahirang sa kanya ay dahil po sa kanyang performance. Grabe. Kaya hindi na tayo na gano'n di ba? Nung sinabi na alam na kung sino ang PNP chief, alam agad natin kung sino Kasi wala ka namang ibang pagpipilian Bigyan ko lang kayo ng trivia. Yun dun sa isa, kasi dalawa sila pinagpipilian dapat, pareha sa si Tates at etong si Torre. Yung Tates, medyo meron tayong problema ron Kasi na-issue yun mga kababayan, na etong si Tates ay malapit dito kay Aimee. At si Tates, di umano, ang nagbibigay ng information kay Aimee at ginagamit nun sa kanyang hearing. Kaya kaya red flag mga kababayan. Kaya tama lang na ang mapili ay itong si General Torre. At siya po ay nagpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Pero kinakailangan niyang bumiling bagong cellphone kasi po umusok. Sa dami po na nagme-message at tumatawag. Okay lang yan. Kahit iPhone 17 pa yan iPhone 17 Pro Max, iPhone 18, 19, 20 deserve ni General Nicolas Torre. Okay, at ito pag-usapan pa natin mga kababayan. Nakalapag na po ang Philippine Air Force aircraft with tail number 142 sa Davao International Airport para makapag-refuel. So nandito na po sa Pilipinas etong si Tebes. Ito pong wanted na si Tebes. Wanted po sa pagiging mastermind di umano sa paggurgor dito sa sa governor ng Negros Oriental na si Governor Digamo. So nandito na po siya mga kababayan sa Pilipinas. At ito po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dito kay Tebes. The former representative Arnie Tebes is now back in the Philippines. I was first informed of this development by
Prime Minister Gusmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Gusmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Okay, so yan po mga kababayan, yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At umatid lang ng ASEAN si Pangulong Bongbong Marcos. Biglang dinampot si Teves. Alam na this. Diba? Pagkatapos ng ASEAN, siguro nag-usap-usap yung mga leaders. Medyo nakikita ko na yung yung tapang ng ating pangulo. Yung mga pasaway diyan, iharap sa sa hustisya. Yung mga tolongges diyan na may mga kaso, paghuhulihin yan at dalhin dito sa Pilipinas. Ito kasi nakakausap niya yung presidente ng Timor-Leste, pati yung Prime Minister di siguro na pag-usapan. Uwi mo na si Teves dito. Delikado yan dyan sa inyo. Baka dyan magasik ng lagim. Na nga. Andito na nga po sa Pilipinas. Ang bilis Kaya ikaw, Harry Roque, sinasabihan na kita, susunod ka na. Kasi, pag kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung presidente ng Netherlands, sigurado ka. Bigla ka na lang dadamputin dyan. Lalong-lalo na kung ano-anong paninira sinasabi mo sa presidente. Susunod ka na talaga, Mr. Harry Roque. At ito pa. Ito naman po ang pagbasa ng Miranda rights kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa loob ng eroplano. Ang katabi po niya si NBI Chief. Pakinggan po natin. Ginoong Arnold po sa Jr. Kayo po yun dyan. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Port on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng inyong karapatan. At ito po ang mga sumusunod. Kayo ay may karapatan tumahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo o laban sa iyo sa hukuman. Kayo ay may karapatan kumuha at umili ng abogado. Kung wala o kayong kakailan kumuha ng abogado, ibigyan mo kayo ng ating gobyerno. Naiintindihan niyo po ba yung mga karapatan na yun? Okay, so yan mga kababayan, andito na po siya. Ang alam ko nasa Davao, nag-refuel, dadalhin po siya sa Villamor Air Base at pagkatapos, saan po ang kanyang diretso? Na kasi si Teves ay nag-request na tanggalin na lang yung posas. Bakit kinailangan pa rin po natin siyang posasan? Yes, yun ang protocol. Notified order siya sa atin ng Timor-Leste authorities, nakaposas siya, pati sa taan nakaposas. So, hindi naman tayo masyadong cruel. Pinusasan lang natin siya sa kamay. But that is protocol. Talagang gano'n. Pagka ang tao ay arestado, kailangan nakaposas. Sir, pagdating sa Maynila, anong gagawin niya sa... Ba naman tanong na reporter, ba't daw nakaposas? Siyempre nakaposas. Aba namang reporter to. Saan ba galing? Saan planeta ka ba galing? Sino ba to? Tinatanong niya kung ba't nakaposas si Teves. Walang iya naman. Doon nga sa Timor-Leste. Nakaposas na yung kamay, pati yung paa. Tapos kini-question nito, ba't daw nakaposas si Bugok? Ba naman to reporter na to? Mayos-ayos ka nga. FBI office.
Yung process lang, booking, yung mugshot, and then medical, siyempre. Sabi niya nga sa akin, marami siyang gamot na iwan dito. So, nagko-consult siya uli sa aming doktor, sabihin niya kung ano nararamdaman niya, titignan siya ng doktor, bago namin siya i-turn over sa aming detention facility. So, mabibigyan naman siya ng mga gamot na naiwan niya. Sir, yun po yung gagawin natin sa NBI. Yes. So, bibigay natin yung harapan-dapat sa kanya. Sir, will we wait for the lawyer na dumating sa NBI office? Pwede rin na pinasahan namin siya ng Miranda rights at sinabi namin na pwede niyang kumuha siya ng abogado na feeling niya. Kung sabihin niya na pwede ba bago niyo ko dali sa detention na antayin ko yung lawyer ko dito, pwede po yun. Pagbibigyan natin yung mga ganun bagay, hindi nakaka-apekto yun sa kanyang criminal itong hinaharap niya. Last na po, Director, saan pagdating po sa Maynila, saan siya i-detain? Ayun nga, sa aming detention, NBI Detention Center, yung NBI Detention Center ay nasa Pucor. Pinahiram kami ng Building 14. Sa amin lang yun, sa NBI lang yun. So kayo na rin ang magpapacilitate para sa mga hearing, para po sa mga trial court? Yes, sa aming time. Ganun ang gagawin namin. Alright, so yan po mga kababayan, si Tevez dadali muna sa NBI para dumaan sa proseso. Medical muna, check upin kung matino o wala na, napapraning na. At yung mga gamot, ibibigay syempre, mga kinakailangan niyang gamot. Syempre, karapatan pantao yun, hindi natin pwedeng labagin yan. At pagkatapos nun, diretso siya sa Bilibid. Bakit sa Bilibid? Hindi pa naman siya sentensyado. Hindi po, kasi yung Building 40 nasa Bilibid. Naandyan po yan sa, sa Bureau of Corrections. Yung Building 14 po, nasa loob po yan ng compound ng Bilibid. At ginamit pala, pinahiram pala ng Bucor sa NBI para maging detention facility ng NBI yung Building 14. Okay? So, para maliwanag yun po, nasa Bilibid po siya pero hindi po siya nakakulong sa maximum security compound, hindi po siya nakakulong o hindi siya ikukulong sa minimum, sa medium security compound o sa RDC, sa Reception and Diagnostic Center, hindi po doon. Building 14. Kasi habang dinidinig ang kanyang kaso, siya po ay detainee pa lang, hindi pa po siya convicted. Kaya mga kababayan, doon lang siya sa Building 14 pero sa loob pa rin yon ng Bilibid para alam ninyo. Okay, so ayun lang po muna ang ating mga update. Muli, congratulations kay General Torre. Deserve na deserve. Mga kababayan, si General Torre yung kanyang natanggap na promotion, ang maging kauna-unahang PNPA na nahirang bilang hepe ng Philippine National Police. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.